respect is better than for the views para sa akin. Tumutulong pa rin naman ako, pero mas pinili ko na hindi i-video lahat ng mga tinutulungan kong tao, na ako na mismo na parang pag tinulungan mo sila, tuwa-tuwa sila, na parang ramdam ko na isi-screenshot to, ipopost sa social media. Ako na mismo nagsasabi sa kanila na wag. Bungi-bungi na naman ang ating mga box. Kasi kahapon, pagkatapos ng delivery, 2 dealer yata ang dumating, nag-pick up. Eh ang mga dealer, kapag pick up, mahigit 50 helmets ang kinukuha ng mga yan. Kaya pagdating ng delivery, ayun, nababawasan agad. So mamaya yan, may mga dadating. Unahan yan, ang nangyayari, kapag dumating yung mga stocks, kanya-kanyang pick up na yan para sa mga shops nila. Good morning, first timers. Good morning, first timers world. Sa wakas nakuha ko rin. Binili kita na pang basketball na isang beses mo lang ginamit. Paano na-injure ako? Wah! Kung hindi ako na-injure, sabi ko naman sa iyo ang hirap talaga kapag hindi mo gamay yung mga kasama mo. Binubuhat mo yung team mag-isa, hirap nun. Patingin. Yan. Boy P. Ganda. 24 kasi 24 ang aking birthday. So ito yung pantalon. Ang ganda, no? Ako magsusuot. Hindi, ako yan. Isusuot ko sa mga vlog. Ikaw ba si Boy P? Oh, Girl P. Pagawa tayo. Eh! Magpagawa tayo kay J3D. Gawa ni Boss Parak yan. Gawa ba ni Boss Parak yan? Oo, buwa. Hindi. Kaibigan ko yun. Pareho. Ha? Kaya sila mabait. Pares mabait. Supportahan lang. Walang sa kanila walang Rivalry. Oo, Or wala. competition. parang NJ3D. Ano yan? Oo. Shit, parehas. Ganda, oh. Number 24 from Bulacan. YP Trip! Ay, kumapos. Ngayong araw, marami tayong gagawin. Okay, hindi tayo mag-stay dito. Pasensya na kayo kung ang vlog natin kahapon ay parang nabitin. Kung nabitin kayo, nabitin din ako. Wala na akong madagdag eh, na-busy, dumating yung stocks eh. So ngayong araw, lalabas tayo. Marami tayong gagawin ngayon. Mga maliliit na bagay lang naman na makakatulong dito sa shop natin para mas makakilos tayo ng maayos. Diba? Welcome to Boy First Time. Welcome to Daily Vlogs. Okay? Sa mga bago dito, ako si Boy First Time. Hindi lang motovlogging ang ginagawa ko dito, kundi nagkikwento ako ng story ng aking buhay. Okay? Lahat nagmo-motovlog na. Pero ang akin ay ikikwento ko dito sa YouTube channel natin ang buhay ng isang motovlogger. Ano ang buhay sa likod ng pagiging isang motovlogger. So, nagkikwento ako ng about buhay dito, hindi lang motovlogger. Kasi minsan, mas masarap panoorin yung kwento ng buhay ng motovlogger kaysa sa puro motor lang tayo, di ba? Buhay, pagmumotor, sama-sama na yun. Alam niyo ba kung sino ang nag-inspire sa akin sa daily vlogging? Meron, hindi motovlogger. Hindi ito.
Look at this one. Hey, thank you again, Ormasoy Fighter Wine. This time they gave us a huge truck, and we filled it all the way full. We're gonna bring it all the way across to Dinagat today. Nicolas, si Becoming Filipino, yan ang nag-inspire sa akin para ikwento ko yung buhay ko sa mga viewers ko sa araw-araw. Tulad nga ng sabi ko, hindi lang ako basta isang motovlogger, kundi nagkikwento ako ng buhay sa likod ng pagbumotovlog. I go home alone tonight. Truth unfolds to me tonight. Leave behind my safe escape, collide my walls, and all my troubles sail away tonight. Save me, now I'm ready to be falling, to be living, coming, going home alone. Iwan muna natin yung shop pansamantala. Lalakarin muna natin yung mga dapat natin kasakasuhin. Papaayos natin yung salamin natin. Magpapagawa tayo ng rampa para may akit natin na maayos yung motor sa shop. Bangko, pang-apat, ay pupunta tayo sa Korean store para mag-grocery ng stock natin sa bahay. Save me. Ayun na naman yung pure gold na green, no? Ano yung salaminan dito? Ayun, Valdez Vision Clinic. Okay. Shout out on the Philippines, I love you. Okay, the truth behind my eyeglasses ay wala talaga siyang tawag dito? Wala siyang grado. Wala siyang grado pero may muta. Itong salamin na to, wala siyang grado pero mataas kasi yung grado ko, tsaka mataas yung astigmatism ko. Itong salamin na to ay bigay to sa akin ng MotoGP. So ang silbi lang talaga niya sa akin dito is yung UV niya, yung protection para hindi ako masila sa araw-araw. Pero at least ngayon, pagkatapos ng, di ba bumaya kami ng Cebu? Sa Cebu, tinapon ko yung salamin ko kasi nasira eh. Hanggang ngayon, nagtitiis ako sa salamin ko na wala ako salamin, ito lang UV protection lang ang meron. So, palagyan na natin ito ng salamin na X-ray ba? Alam mo yung X-ray? Pag tinigtigan mo yung tao, walang damit. Yan, ito pa pakabit ko. Ano yun? Parang may nagbago. Thank you MotoGP sa frame na binigay mo sa akin. Quarkers. Kailangan ko lang mag-assign ng waiver para if ever na masira man yung frame, eh walang sagutin ng optical clinic, no? Pero syempre, dapat ingatan. Oo. Bali, pangatlong punta ko na po dito ngayon. Kasi lahat po nung pinagawa kong salamin, nginat-ngat ng alaga kong aso. Pangalawa, nabali ko din. Pangatlo yan. Parang ko yung nakatuwad. Ito po yung tray. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So may limang araw ako na aantayin bago po ako natin yung salamin. Hirap nito. Kaya isusuot ko muna ulit yung ating legendary 50 peso shades na nabili natin sa palengke ng Pabungabon. Yan. Let's go. So sa loob ng 5 days, wala kayong makikita sa vlogs ko kundi naka sunglasses ako. Hirap dito mag-edit ako na nakaganito. Mahal, alam mo ba kung bakit malamig dito sa Bulacan? Nagkumakalat kayo sa social media. Ito, dahil dito sa napakalaking aircon na yan. Oo, aircon daw yun eh. Kaya malamig dito sa amin sa Bulacan. May pa-aircon ang mayor namin dito. Oo, kumakalat sa social media yan. Yan yung sabi na ng aircon daw. Pero promise, dito sa amin, grabe yung lamig dito.
Kahit kayo, tanghaling tapat, malamig. Para ka nasa Baguio. Mainit yung tama ng araw, pero malamig yung simoy ng hangin. Tapos lalo na sa gabi. Hindi ako naglalabas. Gusto ko malamig, pero sa ngayon, ayoko eh. Prone siya sa trangkaso eh. Ayun pala oh, China Bank. CBS China Bank Savings pala. This week maraming mangyayari. Uuwi kami ng Laguna. Meron tayong pupuntahang island sa Bae. Ang tawag ay Pulo Island. So, ang ibig sabihin ng Pulo, island. So, kung Englishin mo, island. And then, sa 21 ay susunduin natin si Pierre Weekend sa NAIA Terminal kasama ang Hampas Loopers. And then 21, 22, 23 yun naman ay anniversary sale ng First Time Moto. So welcome kayo sa First Time Moto, ha? Dahil naka-sale tayo dun, di ba? The Life of Boy P. Ano ba pinagkaiba ng buhay ko sa buhay ninyo? Pareho lang. Siguro sa akin, malaki lang talaga ang responsibility ko sa buhay, di ba? Kaya tingnan nyo, nagagawa kong mag-daily vlogs at ilahad sa inyo yung buhay ko, di ba? Maliban sa motovlogging. Pag hawak ko kasi yung motor ko, ibang mundo yun eh. Parang kumakalas ako sa mundo natin. Parang gano'n. So, malaking part ng buhay ko ang motovlogging. Pero every time na nagbo-motovlog ako at solo content lang, iba yun. Ibang mundo yun. Pero lahat na nangyayari sa akin is parang katas na yun nung pagbo-motovlog natin. Buong buhay ko dito sa YouTube na pagsisipag, ito na yung naging bunga ng sipag natin. Kumbaga, aminin man natin sa hindi, medyo nalagpasan ko na yung part na kailangan kong patunayan sa sarili ko na may mararating ako sa YouTube. Kumbaga ngayon, isinasabuhay ko na yung buhay after na makuha ko yung success sa YouTube. Mas nilalaanan ko na ngayon ng importansya at mas pinaprioritize ko na yung buhay na anong meron ako pagkatapos ng YouTube. Kung sino lang yung gustong sumabaybay sa buhay ko, okay lang, diba? Gusto kong maging halimbawa sa inyo ng kasipagan at kung paano to pa rin ang mga pangarap ninyo, diba? Sundan nyo lang, simulan nyo lang sa sipag. Yun ang gusto ko, parang yun ang purpose ko talaga kung bakit ako nagvo-vlog, na hindi lang basta motor-motor, usapang motor. Gusto ko ipakita sa inyo na may bunga talaga ang pagsisipag at focus sa goals ninyo, diba? Sabi nga ni Mototech, isa yun sa mga pinaka-tumatak sa akin na binitawan niyang salita, na respect is better than attention. Mas masarap lasapin na may respeto sa iyo ang mga tao. Akin lang naman yun, sarili kong pananaw yun. May kanya-kanya tayong pananaw. Gusto ko bumuo ng community na healthy ba, na nanonood kayo sa akin dahil gusto ninyo akong panoorin yung buhay ko, yung story ng buhay ko, hindi dahil doon sa mga ginagawa ko, diba? Iba kasi ang nabigay sa akin ng inspirasyon, diba? Balik tayo doon sa root natin na sinimulan natin, na gusto kong maka-inspire ng tao. Okay, at alam ko namang medyo effective naman kasi nakikita ko sa mga comment section, may mga nagsisipag, may ginaganahan gumising sa araw-araw para magtrabaho, yung idol nila ganyan, sana sila din, diba? Nakakatuwa. Yun ang masarap sa pakiramdam. Respect is better than for the views para sa akin. Tumutulong pa rin naman ako, pero mas pinili ko na hindi i-video lahat ng mga tinutulungan akong tao, na ako na mismo na parang pag tinulungan mo sila, tuwa-tuwa sila, na parang ramdam ko na isi-screenshot to, ipopost sa social media. Ako na mismo nagsasabi sa kanila na wag mo nang i-post sa social media yung tinulong ko sa tao. Atin na lang yun. Para kasi yung privacy, parang mas gusto ko na yung ganun. So dati kong ginagawa yun, diba? Kanya-kanya naman tayo ng pananaw pagdating sa pagtulong. Videohan mo sa hindi, diba? Para wala naman pagtulong yun, hindi ako against dun. Pero para sa akin, parang mas sa akin lang yun, sa pakiramdam ko lang yun, mas masarap tumulong para sa akin ng in private na lang, hindi na yung i-broadcast ko pa sa social media. Wala namang masama, diba? O i-broadcast mo yung
pagtulong mo sa social media. Wala. Hindi ako against dun. Ginawa ko rin yun dati. Masarap din sa pakiramdam yan. Pero syempre, dito na ako ngayon sa kung ano yung mas masarap sa pakiramdam ko. Kailangan kasi laging maganda ang pakiramdam ko para magtagal ako sa pag-YouTube. Diba? Sabi nga, may nag-post nga nun regarding sa pagtulong na anong masama ng pagtulong na binibideo sa hindi, diba? For example pa nga nila nun si Jesus Christ dati na si Jesus nga nag-heal siya na may mga sakit in public para makita yung kabutihan ginagawa niya. So noon pa man ay talagang hindi masama ang paggawa ng kabutihan, ang pagtulong in public, diba? Ang purpose talaga niyan is to inspire others na hindi lang yung vlogger ang gumagawa ang pwedeng gumawa ng kabutihan, diba? Parang kasi chain reaction yan kaya yung mga tumutulong na binivideo ay respetuhin natin. At least ang kalalabasan pa rin naman kasi niyan is yung word na nakatulong tayo. I-video mo man sa hindi, nakatulong ka pa rin. Yun ang mahalaga dun, yung nakatulong ka. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest. Ate, pa-shout out. Kasi marami nagtatanong kung paano tayo nagkakilala, dalawa. Ate, pa-shout out. Nagulat ako kasi nag-chat ka sa akin. Hindi ko naman siya kilala talaga dati. Kung alam na boy first time pala Oo, siya. nagkakausap kami, hindi niya alam na boy first time ako. Ako si boy first time. Ako din naman single ako noon. Kaya nag-i-entertain ako ng iba. Kasi Ang kaiba natin, ikaw nag-entertain, ako noon hindi. Galit ako sa mga babae noon time na yun. Pag nag-video call sa akin to, sabi ko wag ka na mag-video call. Pwede naman chat-chat na lang. naiingayo siya sa akin. Di ba maingay naman talaga? Magla-live ka nun di ba? Oo. Ay ayoko mag-comment. Nag-message ako sa kanya na ate pa shoutout. Tapos, pinanggihan niya ako. Hayaan mo na akong lumayo. Ang arte, juicy pa. Tapos 3 days hindi ako nakipag-usap sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, Ano, ako ang hindi nakipag-usap sa'yo. ano ka, hindi kita chinat. Gwapo ko, di ba? Sabi ko, hayaan ko na lang siya, ayaw niya Mga 3 days doon, after ng 3 days, tumawag siya. At pwede ba ako tumawag? Sabi niya. Ko, bakit? Sabi niya, nag-chat siya, can you be my girlfriend? Sabi nga ng Gio, humingi kayo sa sakripisyo. Yun yung dalawa. Yung mga pinagdadaanan ninyo, hindi dun sa part ng pagsasama nyo na kinikilig-kilig lang kayo. Sabi nga niya, to make the relationship stronger, dapat yun ang papalaka sa inyo is yung mga pinagdaanan ninyo, yung mga sacrifices ninyo. Kasi yun ang pag-build ng strong foundation sa isang relasyon. Diba? Kaya okay lang na minsan, or madalas tayo nag-aaway. Parang hindi naghihiwalay. Girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Anong orderan natin? Ito, kailangan natin ito. Meat? Ito? Tuna? wrong with me. I need somebody to love. Hungarian sausage. Okay ito bro. Wonton? Ayan. Hakaw. Pero kailangan natin i-steam to. Pwede mag-steam yung rice cooker na ito na. Kulang nga, no? Discount pag maraming binili. Ay, ito. Wait lang. Soju! Soju! Ayoko. Hindi maganda epekto niya sa katawan. Bili tayo ng melona. But still you got me missing. Naiya mag-sales stock. Starts racing. I don't know if I like this chasing My favorite. and waiting around. It's a shame Tatlo. my hands start shaking. Ito po ay Korean version ng spam. Ano yung spam po to? Luncheon meat. 1, 2. What's bothering me? Luncheon I need meat. somebody to love. Korean. Oh. Ma'am, meron po kayo dito ano po? Wasabi, paste. Yung ready to, gano'n na talaga agad. Yan. Ito.